Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan na nakaantabay sa ating channel dito sa Punto por Punto, at ngayong araw na po is Punto por Punto review po ulit tayo. At sa pagkakataong ito, ang ating tampok yung isang minsan may pumasok sa atin na protestante. Nagki-communicate lang siya gamit ang messenger room. Dati meron pa kasi messenger room dati. No, nakipag-communicate lang siya, doon nagtanong sa ating live, nakipagbangayan dahil hindi niya nagustuhan yung aming sagot sa awit 115 at saka sa Exodo 23:5. So, siya ay muling nagbabalik, nagngangalan siya Giovanni, hindi ko alam kung ano apelyido nito. Basta siya ay muling nagbalik at nakipagsubukan sa punto por punto. Kaya atin pong i-review ang naturang pangyayari. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, thank you. So, muling nagbabalik si Brother Giovanni doon sa messenger natin. Muli sa pagkakataong ito, gusto niyang patunayan na hindi tayo nakakaunawa sa mga talatang ginamit daw natin. So, this time, gusto ko pakinggan ano yung mga points niya o bakit niya sinabi na hindi tayo nakakaunawa sa mga talatang ginamit natin. Okay, Giovanni, go ahead. Salamat bro. Kanina kasi pag magbasa kayo, gusto ko masundan. Tapos pagkatapos niyong basahin, ako na naman ang babasa. Para magkaintindihan tayo. Paano kasi kayo kanina, basa kayo ng basa, basa kayo ng basa. Pag magtanong ako, yung doon lang sa Salmo 15, Sindo 15, tuloy-tuloy kayo ng basa hanggang doon sa Exodo, hanggang doon sa binasa niyo sa ano ba yun? Sa Isas, Daniel pa. Gusto ko kasi masundan. Ayaw niyo kasi makinig. Hindi niyo kasi ako naririnig. Kaya nalalaman ko na nag-mute ako. Kasi gusto kong sundan. Yung mga binabasa niyo doon sa Exodo yata, yan yung sa mga bato na ginagawa ni Moises. Wala namang repulto kasi doon na nababanggit eh. Kaya gusto kong magsalita. Hindi niyo ako maririnig, bro. Dapat kasi, patas. Kung mag-usap tayo, mag-usap tayo. Wag yung ayaw niyong akong pakinggan. Mahirap naman yung ganun, bro, na sa side ko, hindi niyo ako naririnig. Tapos sa side niyo, naririnig niyo ako. Paano naman mapaliwanag yung gusto kong maintindihan? Paano niyo malalaman na gusto kong maintindihan? O, di ba? So, saan talata sinasabi mo hindi namin naintindihan? O, basahin nyo nga yung binasa nyo kanina, bro. Sige. Kung naintindihan ko yun. Yung Exodo, sige. yung puro bato. Okay. Exodo 24:4 hanggang 5. Okay, yung pinabasa kanina. Sabi ganito, isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. So anong tanong mo dito? Di ba? Anong tanong mo dito, bro? Ano yung sa talatang ito sa tingin mo din namin naunawaan? Yung nakalagay yan, bro. Walang nakalagay na hindi nakalagay doon na nagtalagay si Moises ng mga ribulto. Walang ribulto dyan, bro. Walang Diyos-Diyosan na nakalagay dyan, bro. Puro bato yan. Wait, bro. Walang sinabi si Brother John Lee na Diyos-Diyosan yan. Kaya nga. Walang sinabi si John Lee na Diyos-Diyosan yan. Ribulto ba yan? Ribulto. Okay, so
Klaruhin lang natin, bro. Klaruhin lang natin dahil sa Biblia may dalawang uri ng rebulto. May Diyos-Diyusan na rebulto at may rebultong hindi Diyos-Diyusan. Meron ba yan? Linawin natin na may dalawang uri ng rebulto. May Diyos-Diyusan at hindi Diyos-Diyusan. So itong sinasabi dito, sabi mo hindi to rebulto, sabi mo kanina, hindi ba? Brother John Ray. Dahil ikaw ang gumamit ito, Brother John Ray, nasa ng ebidensya mo, Brother John Ray, na itong 12 bato ay rebulto? Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung bakit hindi sumasagot si Brother John Ray. Siguro may inasikaso, kaya wala na siyang response. O di kaya may pinuntahan, o di kaya nag-CR, ano kayang ginawa, wala kaming alam. Kaya binalik ko na lang doon sa tatanong para muling i-refresh ang kanyang katanungan. Sige, Brother Giovanni. Go ahead, Brother Giovanni. Ano pa yung sinasabi mong talata na hindi namin naintindihan kasi hindi ko to may paliwanag ito. Hindi ako gumamit nito eh. Okay na ako dyan, bro. Balikan natin yan, bukas. So ito sa Salmo. Awit, 115. Ang ibig sabihin kasi sa akin, para sa akin lang, bro, ang ibig sabihin kasi ng huwag, hindi talaga natin gagawin. Di ba? Ayaw, hindi niya gusto. Pag sinabing huwag mo gawin, ang pagkakaintindi ko, kung sa inyo, kung hindi nyo naintindihan yan ng mabuti, na huwag, ang ibig sabihin yan, hindi talaga natin gagawin, ha? Okay. Babasahin ko yung binabasa natin kanina, bro, ha? Babasahin natin, ha? Ikaw tatanungin ko yun, Ikaw man tatanungin ko, kaya sumagot ka sa mga tanong ko ngayon. Brother Jandon, nag-premise na siya, dapat siya tanungin. Yes. Dahil gusto niya patunayan hindi naintindihan, so siya naman ang tatanungin ko. Sige, go ahead, Brother Giovanni. Babasahin ko, bro, yung binasa nating talata kanina. Sige. Doon sa 115. Salmo 115. Okay, go ahead. Sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan, ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit? Sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit, ang aming Diyos ay nasa langit. Mga langit. Okay? Kanyang ginagaya ang kanyang ibigin. Sa 4 po, ito, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Yan ang mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nakakita. Okay. Mayroong mga mata, ngunit hindi sila makakita. Mayroong mga bibig na hindi nakapagsalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila makakapagtangan. May mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila makakalakad. Ni makapagsalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang magsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. O bawat tumitiwala sa kanila. Ready ka ng tanungin? Ready ka ng tanungin? Okay, ready, bro. Okay. Unang tanong ko sa'yo. Itong sinasabi to na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sabi mo, ito ay ipinagbabawal, tama? Tama. Yan,
At dahil kaming Katoliko, wala rin naman kaming Diyos-Diyosan, tama ba? Hindi. Anong hindi? Anong walang Diyos-Diyosan? Wala kaming Diyos-Diyosan. Ano bang tanong klase yan? Bakit wala? Sige. May mga ribulto kayo eh. Sabi Ito, mo, bro, sabi mo, sa ulit, meron bro. kaming Diyos-Diyosan. Sino? Saglit bro. Sabi mo, bro. wala kaming Diyos-Diyosan. Tumahimik ka. Nagtatanong ako. Okay. Kung ayaw mo i-mute kita, sumagot ka sa tanong Sige, ko. sige. Kaya, etong tanong ko. Sino ang maituro mong Diyos-Diyosan namin kahit isa lang? Yung mga ribulto nyo, mga Sino Maria, nga? Maria Kahit isa lang, kahit isa lang. Kahit isa lang bro, kahit isa lang. Sino? Yung mga itim na Nazareno yun bro. Sige, itim na Nazareno. Saan mo nabasa sa aklat namin na yung ribulto ng itim na Nazareno ay Diyos namin? Okay, ito na. Ang sinabi dito sa 8 bro. Hindi bro, hindi yan. Hindi ko tinatanong yung sinasabi sa 8. Ang tanong ko sa iyo, saan mo nabasa na meron kaming turo na yung ribulto ng Nazareno Diyos namin? Yun ang tanong mo. Yung tanong ko. Hindi mo ba yan parang ang Bro, wag ibig mo sabihin- akong bigyan ng opinion, bro. Ang ibigay mo sa akin sagot sa tanong ko, saan mo nabasa na meron kaming turo na ang ribulto ng itim na Nazareno ay Diyos ng Katoliko? ayun nga sinasabi bro eh. Doon may ano yan bro. Hindi yan mababasa dito bro. Alam ko yan. Hindi ko tinatanong kung... Bro, wait lang. Hindi ko tinatanong kung mababasa ba dyan sa Biblia dahil wala naman dyan ng itim na Nazareno. Ang tanong ko sa iyo, saan mo nabasa na aklat ng Katoliko na turo namin na ang ribulto ng itim na Nazareno ay Diyos ng Katoliko? Saan mo nabasa yun? Pinagkaila nyo sa inyong mga sarili. Pero sa inyong magawa, pinapakita nyo. Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Sagutin mo ang tanong ko. Saan mo nabasa na meron kaming turo na ang ribulto ng itim na Nazareno ay Diyos ng Katoliko? Saan mo nabasa yon para confirm na meron kaming Diyos-Diyosan? Sige, ganito na lang. Kung hindi ko man yan mababasa dito, yan. kasi, okay. Yan. Okay. Yan, Dahil yung mo ba mga ako sa next question? Okay. Kaya ng tao, bro. Yung mga tanong na yan, sobrang pangliligaw ng tao. Yan. So, move ako sa next question. Dahil sige. Sabi mo kasi hindi namin naintindihan eh. Ito isa patunay ikaw hindi nakakaintindi. Next question. Hindi mo naintindihan ito. Tumahimik ka muna. Ito, next question. Tumahimik ka muna. Ito, next question. Tumahimik ka. Ayaw mo palang i-mute ka eh. Kaya tumahimik ka pa nagtatanong na ako. Ito naman. Sila'y may mga mata, ngunit hindi nakakakita. Tanong, pag ang ribulto ba na may mata hindi nakikita? Bro, hindi kita narinig bro. Hindi kita narinig. Hello. Natandog na po ni. Hello. Wait lang ha. Hello. Ayan. Narinig na ako. Okay. Yan. Okay, nagalaw kasi dito sa baba. Oops. Eto, ang ano ko sa iyo, tanong ko sa iyo, sabi mo kasi kapag may mata hindi nakakakita, yung ribulto Diyos-Diyosan na kaagad 'yon. Tanong ko sa iyo, yung kerubing ginawa ni Moises, may mata rin yun nakakakita ba 'yon? Yung kerubing na ginawa ni Moises, yung ribulto na kerubing na ginawa ni Moises, may mata rin yun. Ang tanong, nakakakita ba o hindi? Ay, hindi. Diyos-Diyusan ba? Hindi. Ay, hindi. Next. Yung ribultong ginawa ni Moises ay merong kamay. Nakakahawak ba yun? Hindi naman yun. Wala naman yung kamay, bro. Kung mabasa ko, kerubin naman yun eh. Kung mabasa ko ng kerubin, may kamay. May pakpak lang yun, bro. Sige, may pakpak. Ngayon, may pakpak ang kerubin, nakakalipad ba yun? Ay, hindi. Dahil di nakakalipad, Diyos-Diyosan ba yun? Hindi naman yun. Next na tanong. Ang sabi dito sa verse 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Tama ba?
Sama. Ang Katoliko nagdasal, Our Father who art in heaven. Tama ba? Hello, Mike Keys. Hello. Yan, bro. Oh, tama ba? Tama. Oh, ngayon, Pag ganun. yung Our Father who art in Hello, heaven, Mike Keys. ba o hindi? Ano yun, bro? Yung Our Father who art in heaven, Hello. rebulto ba o hindi? Ay, hindi. Ah, hindi. Okay, so tanggap mo na hindi pala rebulto yung dinadasalan naming Our Father who art in heaven. Hindi, bakit naman nandun sa langit eh? Tanggap mo Oh. ba na yun ang sinasamba namin? Ayun ang sinasamba nyo. Ah. Pero yung mga ginagawa nyo dito sa lupa, iba yun, pre. Next. Iba yun, pre. Next. Pre. Next. Ginamit mo yung wag Yung- kang gagawa. Oh. Sobra yun, pre. Oh, Sobra yun. next. Ginamit Pero mo yung maintindihan mo ka na yung mga ginagawa nyo sa lupa. next, bro. Pre. Hello, bro. Next. Ginagamit mo yung yung wag kang gagawa para sa inyo. Tanggap mo ba na yun ay nasa 10 utos? Yung wag kang gagawa ng rebulto. Ay, mong utos yun, bro. Oh, tanong, sa turo ng ang dating daan, yung 10 utos ba ay para sa Kristiyano o hindi? Yung 10 utos, piniliwanag yan. Hindi, bro. Ulitin ko tanong ko ha. Sabi mo kasi yung wag kang gagawa ang 10 utos yon. Tanong ko sa turo ng dating daan, ng 10 utos ba para sa Kristiyano o hindi? Hello, Mike Keys. 1, 2, 3, 4. Mike Keys, hello. Hello, Ano? Mike Keys. 1, 2, 3, 4. Sige, go ahead, bro. Sige, go ahead. Oy, Giovanni. Nawala ka na? Saglit lang, bro. Ihi muna ako. Ayun. Iihi daw siya. Ano to? Yes. Nakaihi na. Ayun, naihi siya sa salawal niya. So, yun po ay isang prueba po na nahirapan po. Dating daan pala yun, no? Ang dating daan pala yun. Nahirapan siya sa tanong na yun kasi nakapagtataka kasi sila sa dating daan, sasabihin nila, ang 10 utos, hindi yan para sa Kristiyano. Pero, pag Katoliko kaharap, sasabihin nila kagad, huwag kang gagawa. Diba? So, yan ay isang malaking problema sa kanilang katuruan. Kaya, dito talaga mukhang naagrabyado ang dating daan dito. Okay, ganito na lang, brother Giovanni, ganito na lang. Dahil 10:23 na, balik na lang tayo bukas ng gabi. Okay ba sa'yo yun? Sige, sige po. Bukas na lang tayo ng gabi dahil si Divine maingay na. So, sa pagkakataong ito, tatapusin ko na sana kasi lagpas na sa gabi, 10:23 na ng gabi. Kaso nga lang, si Brother Tata humiling ng huling hirit. At ipakinggan ang kanilang bangayan. Ang Diyos-Diyosan para sa inyo, banal ang Diyos-Diyosan o hindi banal? Hindi. So ang pagbawal yung Diyos-Diyosan, hindi kasali ang banal. Yung sagot mo, yung Diyosan ay hindi banal. Hindi talaga banal yan. Lagi, ang ipagbawal, sa ngayon ang ipagbawal ang yung Diyos-Diyosan, hindi kasali yung banal. Dahil ang banal, ang Diyos-Diyosan ay hindi banal. Pinisaya po, Brad. Kaya Bisaya man juga. Kaya parang mahirap. Ang gibasa ni mong talata, Diyos-Diyosan, di ba? Oh, para nimo ang Diyos-Diyosan balaan, dili balaan. Dili balaan. So yun kang ang ipagdili diha Diyos-Diyosan, may labot ang balaan. Natural nga. Ang balaan, Diyos. Dili, Diyosan. Ang tanong, si Mama Mary, balaan, dili balaan? Balaan. Okay, no. Go na, mana brother. Tapos na brother yan do. Umamin din siya na ang pinagbabawal sa Exodo 20, imahe ng Diyos-Diyosan, hindi kasama ang banal.
Nabadshot. Nabadshot kay Brad Tata. Si Giovanni ng ang dating daan. Nabadshot siya kasi hindi niya inaasahan yon. And then, gusto niya sanang humirit, kaso nga lang gabing-gabi na, sinabihan na lang siya na balik na lang kinabukasan. But, guess what? Hindi siya nagbalik kinabukasan. Nabadshot siya kay Brad Tata doon sa tanong na yon, no? Okay, so hanggang dito na lamang po at sana po na-enjoy nyo po yung ating review sa ating punto por punto review. Mahaba-habang episode na ito dahil yun ay biglaang talakayan. So, mamaya pong gabi, abangan po ninyo, baka matuloy po yung aking debate laban kay Rayan Fuentes. Panoorin na lang po natin. Ito po si John Do Alabado, nasasabi po sa inyo. Maraming salamat po and bye-bye.